Good morning sa lahat ng mga single mom dito sa Hong Kong at kahit sa ang sulok ng mundo. It's another day na naman na ulit-ulitin natin yung trabaho sa araw-araw. Umalis na nga mga amo ko para pumunta ng trabaho nila. At syempre maganda maglinis kung mag-isa ka lang sa bahay. Kaya habang maaga tinapos ko na lahat ng trabaho bago dadating naman ng lola para pagdating niya kusina na naman ako. Kasi sa pagdating niya dito kusina talaga ang asikasuhin ko. Kasi si lola pupunta lang talaga yan dito araw-araw para magluto para sa amin. Marunong naman ako magluto pero mas gusto talaga ng anak niya, nanay niya talaga nagluluto para sa kanila. Kaya kahit talagang malayo si lola, pupunta talaga araw-araw yan dito para magluto. Tutulungan ko lang talaga si lola sa lahat ng mga lulutuin niya. At pagkain lang ng tanghalian ang iluluto ko para sa alaga ko. After lunch na kasi dadating ang lola ko. Yung dalawang amo ko naman, hindi naman sila kumakain pag breakfast dito sa bahay. Yung alaga ko naman, tatanungin ko yan sa gabi pa lang kung anong kakainin niya pag breakfast. Sabay na rin sa pagtanong kung anong tanghalian ang gusto niya. At si lola naman nag-aasikaso para sa dinner namin. Kaya laging natatawa si lola kasi hindi niya alam kung anong susunod na ulam pang dinner. Ayaw din kasi ng mga amo ko mag-ulam ng isda. Kaya puro talaga kami dito karne. Karning baboy, karning baka. Minsan naman ay buong manok. Samahan na rin ng gulay gabi-gabi. Kaya minsan talaga lumalabas ako para bibili ako ng ulam kong isda kasi nga nauumay na ako sa puro na lang karne. At pagtapos ko naman magligpit ng buong bahay, magpapahinga na ako konti. Magantay na lang ako sa oras para magluto ng tanghalian ng alaga ko. At pagkatapos naman nun, magantay naman ako ng 10 minutes bago ako alis ng bahay, pupunta na ng school para maghatid ng lunch ng alaga ko. After nyan, pahinga ulit at magantay naman ako ng ilang minuto para kakain naman ako sa aking lunch. After naman ng lunch, me time, habang inaantay si lola. Minsan nga ay nakakatulog ako sa pag-antay. Pero kadalasan talaga, magre-reels muna ako niyan. At pagdating ng lola, didiretso ako ulit sa kusina para tutulungan siya magligpit ng mga dinala niya. Minsan na nga lang ako bibili ng mga gulay sa labas. Pag hindi siya nakabili ng gulay. Minsan naman, hindi naman talaga ako bumibili ng gulay. Minsan hindi rin nagdadala si lola ng gulay kasi yung amo ko may client na nagbibigay ng gulay sa kanya. Parehas yung amo ko na nagtatrabaho sa bangko. Kaya pag may client silang mababait, minsan binibigyan sila ni amo ng mga chocolate, mga cookies, mga prutas at gulay. Nung andito naman yung parents ng amo kong lalaki galing Canada, hindi ako lumalabas para bibili ng mga gulay at mga pagkain namin. Kasi sila na nga ang problema nito. Ang lulutuin ko lang talaga is para lang sa alaga ko. Pagbabalik naman ng Canada ang parents ng amo kong lalaki, si lola naman ang araw-araw na pupunta dito para magluto ng dinner sa amin. Sabi nga ng mga kaibigan ko, saan ba makakahanap ng amo na hindi ka nagluluto? Ako lang ata ang katulong na hindi nagluluto dito para sa dinner nila. Hindi rin sila tumatanggap ng bisita. Kasi nga, ang rason nga nila ni amo, maliit nga ang bahay nila. Pero minsan, makukulit yung mga pinsan ng amo kong babae, kaya dito sila nagdi-dinner. Okay lang naman kasi mga bata naman yun. At nagpaplano na nga rin sila ni amo na lumipat ng ibang bahay. Pero nung nakaraan na kinausap ako kung kailangan ko ba daw mag-renew ng kontrata sa kanila. Ang sabi nga nila sa akin, after daw ng 2 years kontrata, ay alis na nga sila ng Hong Kong kasi doon na daw mag-aaral ang alaga ko sa Canada. Kasi ang tatay ng amo kong lalaki, hindi na kayang bumiyahe ng malayo papunta dito ng Hong Kong. Every 6 months kasi dito sila sa Hong Kong at every 6 months doon din sila sa Canada. Residential din kasi ang kapatid ng amo kong lalaki. Kaya every 6 months andito sila sa Hong Kong at every 6 months din andun din sila sa Canada. Pero doon nila pinili na magstay talaga sa Canada kasi nga daw malaki daw ang bahay nila doon at mas maganda daw ang paggamutan sa mga matatanda. Kaya nagpaplano yung mga amo ko na lilipat ng Canada. Kaya sobrang aga niya ako kinausap kung kailangan ko ba daw mag-renew ng kontrata ko after 2 years. Ang sabi ko naman parang hindi na. Kasi sa panahon ngayon, sobrang hirap talaga maghanap ng katulad nila. At sa ngayon, ang desisyon ko naman ay magpahinga na muna sa Pilipinas at aalagaan na muna ang pamilya ko, lalong-lalo na mga anak ko. Kaya sobrang tipid na tipid talaga ako ngayon para kung sakaling uuwi man ako ng Pilipinas, meron akong bubunutin. Sobrang hirap nga talaga ng buhay sa Pilipinas. Kahit anong kayod mo sa trabaho, hirap na hirap ka pa rin umasenso. Pero naniniwala pa rin ako sa kasabihan na pag may tiyaga, may nilaga. Kaya kahit na hirap tayo sa buhay, patuloy pa rin tayo sa paglalakbay. Hindi man ako naghahangad na sobrang yaman. Pero isa lang naman ang pangarap ko, makapagtapos ng pag-aaral ang mga anak ko at magkaroon sila ng
magandang buhay. Matagal kasi nang tumatagal, lalong naghihirap ang mga tao sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil nga sa hirap ng buhay. Kaya habang malakas ang katawan ko, sisipagan ko para sa mga anak ko. Sa Pilipinas man ako o sa ibang bansa. Sa totoong kwento ng buhay ko, may mga taong nagsasabi sa akin na isa akong pabayang ina. Anong kwento naman ang pag-a-abroad ko ng ilang taon, isa akong pabayang ina? Dahil ba nakikita nila ako na sobrang saya ko sa Facebook? Dahil ba makapost ako sa Facebook wagas? Doon ba nila sinusukat ang pagiging ina ko sa mga anak ko? Alam lang talaga nila ang kwento ng buhay ko. Ako kasi yung taong hindi kinukwento ang buhay ko sa Facebook. Basta ang alam ko lang, lagi akong nakikita ng mga tao na masaya, na walang problema. Yung laging mga positive lang ang pinopost ko sa Facebook. Kaya yun ang nakikita nila. Aside naman sa mga problema at mga pinagdadaanan ko sa buhay, hindi ko na yan dapat ipopost sa Facebook. At para lang ipaalam sa mga tao na ganyan yung problema ko. Kaya bilang isang ina, naghihirap pa rin para maibigay ang lahat ng gusto ng mga anak at pagsusuporta sa pamilya. Alam naman natin na may sasabihin talagang tao. Kaya ako, hindi ko na lang talaga pinapansin ng mga tao. Maganda man o hindi maganda. Basta ako, patuloy pa rin ako sa pangarap ko para sa aking mga anak at sa pamilya ko.